Alright, so ngayon naman magki-create tayo ng farm campaign. Okay? So same lang din. Yung tinuro ko sa sponsoring magnet na module, same lang pero this time kasi website na siya. So almost similar lang talaga si cold at saka si warm. So ang gagawin ko is i-duplicate ko na lang ito. Kasi yung creatives na gagamitin same lang din. So make sure na naka-use existing ha. Isa lang dapat yung create mo na creative for mock-up. Tapos yun na yung gagamitin mo sa lahat ng ads mo. Okay? I mean, para hindi na mag-create ng panibago. So, use existing. So, tinuro ko yun sa sponsoring magnet. Make sure na sinunod mo yun. So, ang gagawin ko lang dito, palitan ko lang to ng warm. Tapos, refresh lang natin. So, yan. Warm. Kasi same creative lang din naman yung gagamitin ko. Tapos, click ko yung itong edit. Tapos, so sa exclusion, ang mangyayari, magbabago lang. So, itong page engagement na to, ilalagay ko sa inclusion. Diba? Tapos itong page messenger custom na to, nag-message sa page, ilalagay ko dito. So yun, i-close ko lang, i-X ko lang yan. Tapos ang mga naka-exclude is yung mga hot. So balikan natin yung campaign guide. Diba? Anong i-exclude pag nag-create ka ng warm? Mga hot. Ano yung i-include? Pwede kang mag-create yung mga custom audience for video ads, yung mga nanood ng video ads mo for 50%, nanood ng dark post mo for 50%, tapos i-exclude mo to. So, very important na kapag ikaw ay nag-create ng a custom audience for warm market, i-retarget mo siya, tapos dinagdag mo si dark post VSL 50% na nanood, i-exclude mo si dark post VSL 95. Kasi kapag hindi mo to in-exclude, pati sila mahahagip. Kasi syempre, lahat nung nakapanood ng 95%, malamang napanood na rin nila yung 50%. Kasi paano sila makakapunta ng 95% kung hindi sila dumaan sa 50%, di ba? So make sure na i-exclude mo yan. Okay? Very important. I-exclude mo yung mga nandito sa targeting ng pang-hot. Yun lang naman na-exclude mo. Wala kang exclude sa code. Hot lang. Okay? So, ganun lang din naman. Then, pagdating dito sa website, initiate checkout pa rin. So, same lang. Di ba? Nagpalit ka lang dito sa engagement. So, make sure na, since nag-duplicate ako, kahit ano na to, kahit na, hayaan ko na lang yan dyan. I-X ko to kasi warm market na yung tinatarget natin, hindi na cold market eh. X ko yan para yung mga war market lang talaga yung tatamaan. Tapos sa age, sa location, kahit nga sa location, okay na yan. Wala ka nang babaguhin. Sa placement, dito mo lang may babaguhin. Gagawin mo siyang automatic. Okay, basta warm market na ads para sa website at saka cold market, even nga sa messaging ads, ganun din, automatic. Pag cold market, doon lang siya nagiging manual placement. Tapos yung attribution, same, 7 days after clicking. And then, click next. So, make sure na same ad yung ginagamit mo, use existing. Assuming na na-publish ko to. Hindi ko pinapublish kasi kay Coach Mark na ads to. Hindi to akin. So, use existing, ito pa rin yung gagamitin mo. So, para makita ulit ng mga prospect mo na nagkaroon ng interest pero hindi sila nag-click, hindi sila nanonood kasi malay mo, biglang nawala, di ba? Nag-scroll sila, nawala, hindi na nila makita. So, may chance pa ulit sila. Pagdating sa budgeting, yung pinaka-minimum lang. So, magkano bang minimum ngayon? 51, 50 ba? Hindi na. Okay, 50.41 yung minimum. So, kahit 51 pesos lang per day. Hindi to magra-run, okay, hindi to magra-run hanggat hindi pa naman more than 1,000 yung data mo dito. So, at least nag-prepare ka na. Tinuro ko rin yan sa sponsoring magnet. So, ganun lang naman kasimple yung pag-create ng warm market na campaign for your website ads.